Naniniwala ang ilang mga senador na mas marami pang pangalan ang nasa likod ng usapin hinggil sa iligal na pogo sa bansa. Ito umano ang palulutangin ng mga senador sa pagpapatuloy ng investigasyon sa susunod na linggo. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita Live. Angelique, malaking katanungan ngayon, sino nga ba talaga ang pinaka-boss ng Pogo sa bansa? Ang ilang senador, meron na mga pinapahapyaw base sa mga impormasyon na natatanggap nila. Pinaniniwalaan ni Senator Joel Villanueva na mas may higit pa umano kumpara sa pinaniniwalaan ng ilang senador na Pogo boss, kung saan binanggit kahapon ni Senator Sherwin Gatchalian na bagamat hindi niya pa kumpirmado na si Wang Ziyang ang boss ng lahat ng Pogo bosses, pero may tuturing daw itong Pogo boss. Pero may binanggit si Senator Villanueva na mas matindi pa umano kay Huang. Nagbahagi naman si Villanueva ng ilang impormasyon kay Huang na nalalaman niya. Klaro na itong si Wang Ziyang na tumulong sa kanila mag-facilitate at itong pinahiram ng yate, etc. Nakalabas na rin ng bansa. Ang balita natin, itong Wang Ziyang na ito ay may 2 or parang 2 years old na baby dito sa Pilipinas. Kaya malaki ang interest niyang tao na yan. Nandito pa yung anak niya. And I think 3-4 yung asawa kasi niya. Yan may ano yan, may interest pa dito yan, no? Kaya talagang kailangan pagtutuunan ng pansin. But I don't believe na siya yung big boss, no, na sinasabi ng iba. Kasi para sa akin itong Duan Ren Wu na ito talaga yung ano ito yung notorious Remember, ito yung declared as international terrorist. Ang pinaniniwalaan yung big boss ng Pogo sa bansa, si Duan Ren Wu. I believe so. And he's the one running the show in as far as yung pagiging notorious group na nandito sa Pilipinas. Parang siya yung big boss na kinatatakutan. Siya yung Tingin pa, Angelique, ni Senator Villanueva, ang sinasabing Duan Ren Wu ay dapat na ring pagtuunan ng pansin. Kinumpirma naman ni Villanueva na si Wang Ziyan umano ang pinaniniwalaan niyang nag-facilitate ng pagtakas umano ni Guo. At may pinaniniwalaan din si may paliwanag din si Villanueva sa bingo na sinabi niya sa mga nakaraang pagdinig. Bingo na sinabi natin kamakailan, itong dalawang secretary and staff to no, na pinatawag natin ngayon dito sa susunod na pagdinig, sila Miss Kat at si Miss G. Ito kasi naririnig na natin ilang beses at nakikita sa mga affidavits, pero hindi naman nako-collaborate until such a time that Sheila admitted na ito ay traveling buddies nila alias Alice, at ito ring dalawa na ito yung nag-facilitate nitong pagnotaryo ni Attorney Galicia. Si Wang Ziyang yung nag-facilitate, no? Siya yung sinasabing nasa Taiwan na ngayon, may kinikerry na 7 passports. Angelique, tiyak na marami pa ang bubusisiin ang mga senador hinggil nga sa kanilang isinasagawang pagdinig sa mga issue kay Alice Guo. At base sa pinakahuling impormasyon, itatakda sa susunod na linggo ang susunod na pagdinig ng Senado sa September 17. Angelique? Yes, Daniel, meron bang planong tugisin itong nakaalis na ng bansa na sinasabing boss ng mga Pogo? Angelique, base sa impormasyon na pinakahuling impormasyon mula sa PAOK, ay isa yan sa kanilang mga pinupulso. Kasi kailangan, Angelique, maglabas muna ng tinatawag na warrant of arrest bago nga talaga magkaroon ng red notice sa Interpol. Kumbaga, pagka nagkaroon ng red notice sa Interpol, yung mga pinaghahanap na yan ay pwedeng
ikahuli nila at maaalerto yung mga ibang bansa na posibleng pinagtataguan nila. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.